Kayo nga po ang magpaliwanag. Oh, At totoo ano ba pa yan? ito? 1,000 pesos na Monthly ba ito? Paano ba? pagkatapos makapagrehistro daw ang isang senior citizen sa National Commission of Senior Citizens. Ano po ang katotohanan niyan, Madam Chair? Hindi po totoo yan. Pag Okay. kayo ay nagrehistro sa ating online registration sa National Commission of Senior Citizens, ay para lang magkaroon tayo ng tamang datos. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Nakatanggap daw pala ng 1,000 pesos. Gaano ba totoo ito? Wow. Ayun. Artistahin pala ang chairperson. Magandang umaga po, Madam Chair. Opo. Kumusta po kayo riyan sa Lovely inyong Dr. kinaroonan? Loreche. Good morning po kay Kiko and Precious, no? At maraming salamat na kami ay mabigyan ng panahon upang masagot natin yung mga kumakalat na fake news na yan. An honor for us. Yes. Nako, kumakalat nga yung mga fake news na nga. Kayo nga po ang magpaliwanag. Oh, totoo ba ito? 1,000 pesos na Monthly ba ito? Paano ba? pagkatapos makapagrehistro daw ang isang senior citizen sa National Commission of Senior Citizens. Ano po ang katotohanan niyan, Madam Chair? Hindi po totoo yan. Pag Okay. kayo ay nagrehistro sa ating online registration sa National Commission of Senior Citizens, ay para lang magkaroon tayo ng tamang datos. At itong mga datos na ito ay kakailanganin natin upang mapaghandaan natin kung ano-ano man ang mga polisiya o mga programa o kaya budget, no, para sa ating mga lawmakers at policy makers na maibigay natin sa kanila yan. So wala pong katotohanan yan na may tatanggapin kayo kapag kayo ay nagrehistro. Subalit inaanyayahan po namin kayo na magrehistro. Either doon diretso sa aming online registration o kaya doon sa PhilSys kasi meron tayong ugnayan with DICT. So, ugnayan niyo po sa DICT ay maliwanag na doon, maliliwanagan, na idagdag ko na yun, maliwanag upang maliwanagan, Madam Chair. Yes po, maliwanagan tayong lahat na pwede tayong magrehistro sa PhilSys para sa national ID. At kapag ikaw ay senior at nagrehistro kagaya ko, nung nagrehistro ako doon, makikita na lahat ng IDs meron ikaw. At ito, ang maganda nito ay it is already accepted all over the country sa lahat ng ating mga transactions. At maganda din ito dahil makikita din natin kung ano-ano ang mga datos lang na kakailanganin natin to identify later on ilan kaya ang 80, ilang kaya ang 85, 90, 95, 100. Mapoproject na rin natin yung budget natin. Pangalawa, malalaman din natin kung ano-ano yung mga kanilang mga profile, no, sa kanilang health nila. At ito ay mapaglaanan din ng pondo sa local government units or sa national government in terms of support for their maintenance medications. Yes, Dr. Loreche. Yun ho bang ID na ini-issue, itong latest version po ba? Meron na akong QR code o wala pa rin po? Sa ngayon, yung sa PhilSys ay meron na, no? Ayun. Pero tayo ay pinapaigting pa natin yung ugnayan natin sa kanila sa kadahilanan na meron tayong mga gustong idagdag doon na data. Like for example, kailangan namin ng datos sa blood typing, no? Kasi pag ikaw ay na-aksidente, mahalaga ito na malaman natin kung saan tayo kakalap ng dugo at kung ano yung kakailanganin mo. Pangalawa, kailangan din nating malaman, no? Isa sa aming dinidevelop ngayon with DICT, inuunahan ko na, no? Na gusto namin na sana ay pwedeng magkaroon ng fingerprint doon o kaya thumb mark o kaya naman signature. Para ito naman ay will already serve as your main ID kapag ikaw ay magpa-process ng claims mo for your benefits coming from the national government. Ayan, maganda po yan. Lalo na pag natuloy yung sinasabi nyo, yung biometrics. Biometrics, diba? opo. Yung social pension naman po, ma'am, kailan po ba talaga mapapasailalim sa inyo po sa NCSC yung pangangasiwa po nun?
Naku, napakaganda ng katanungan na yan, Precious. At yan ang aming inaabangan. Kasi under sa ating mandato sa 11350, kailangan lahat ng social programs at anumang programa para sa nakatatanda dapat ay nailagak sa NCSC. Kaya nga siya ginawa ng isang batas upang magkaroon ng isang sektor na mag-aalaga at mag-aasikaso sa lahat ng needs ng senior. So, ang alam ko po ay dapat ngayong taon na ito ay magta-transition na tayo with the DSWD upang by 2026, hopefully with the transition sa 2026 ay mapangasiwaan ito ng NCSC. Madam Chair, ano bang sa kasalukuyan ang mga klase ng benepisyo na matatanggap ng mga senior citizen na nalilipat sa NCSC mula po sa Department of Social Welfare Development? Ang nailipat sa atin, dalawa lang yan, Kiko. Una, yung assistance to older persons. So yan ay nasimulan last year, no? Itong assistance to older persons ay ito yung maliit na pondo na inilagak sa atin kung saan pwede tayong magbigay ng suporta sa ating mga senior citizens organizations kung saan may programa sila para sa nakatatanda. Dinidevelop natin ang guidelines para dyan at magkakaroon tayo ng public consultation upang mailagak natin kung ano yung mga concerns nila at nang yan ay maging makabuluhan pagka tayo ay nagbigay ng assistance sa kanila dahil maliit nga lang yung pondo, gusto natin ma-maximize yun. Pangalawa, yung ating centenarian, ilagak na rin, inilipat na rin sa atin yan dahil dati-rati ang nangangasiwa nung 100 years old ay 100,000 pesos ang DSWD. So yan ay inilipat sa atin, isinabay na yan sa bagong batas, yung Expanded Centenarian Cash Gift Act, kung saan ikaw ay 80, 85, 90 at 95 ay tatanggap ng 10,000 cash reward mula sa ating national government. Yan ay ating pinapangasiwaan na sa ngayon. So yes, Dr. Loreche, tama po. Meron dito nga katanungan mula po sa ating mga Facebook followers ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Serbisyo. Ang question po mula kay Mr. Jose Guansing. Sana po magkaroon ng schedule ang November 2024 octogenarian payout. Malaking tulong po sa maintenance ng nanay ko, 85 years old. Po sa gamot. Alam mo, Princess, precious, no? Napakaganda nung kaniyang reaction na yan at katanungan. Alam niyo po ba, nung tayo ay nangasiwa dyan sa Expanded Centenarian, ang unang bilin sa atin at guidance ay yung sagaa, yung ibinigay nilagak na pondo is only good for the claimants of January 1, 2025 hanggang December 31, 2025. Subalit nagkaroon tayo ng panibagong guidelines mula sa DBM dahil tayo ay nakikipagpulong ng bigyan ng pondo ang ating 2024 na mga claimants. So, gusto ko lang iparating sa lahat, lalong-lalo na sa inyo mga tagapagsubaybay, and we have been, advocating for this, na tinatanggap na po natin yung applications ng mga nag-birthday ng 80, 85, 90 at 95 simula March 17, 2024 hanggang June 30, 2024 muna. Magandang balita yan. Yes. Madam Chair. Pagkatapos niyan, pag naibigay na natin sa kanila yan, tatanggap na naman tayo noong July 1, 2024 hanggang sa dulo, no? So, we are doing it by tranches or by groupings sa kadahilanan na kailangan pagkasyahin natin yung pondo na ibinigay which is allocated for 2025. So, somewhere along the line, pagdating natin ng October, November, December ng 2024 at ng 2025, ihihintay natin ng panibagong pondo yan from DBM. Either pag naibigay ka agad sa atin, makakapagbigay tayo by December. Kung hindi naman, pagpasok ng bagong taon, sigurado sila yung uunahin natin. Ayun. Well said, Madam the Chair, Dr. Loreche. Na-address yung tanong ni Mr. Guansing. Ate Pre, merong mga nagpapadala ng kanilang mga mensahe. Ayan. Pwede ba naming ipadala na lang po sa inyo sapagkat kukunin namin yung inyong final message para dito sa fake news. On the other hand, ay imbitahin na ho namin kayo na baka pa pwede hong linggo-linggo. Meron po kayong regular na pagsagot sa ating mga senior citizen na nakikinig. Libo-libong mga Okay, una sa lahat, tinatanggap po namin ang inyong alok na regular sa inyo upang masagot natin ang mga katanungan ng ating mga nakatatanda. Pangalawa po, yun ninyo pong mga nandyan ngayon na mga katanungan, pwede niyo pong ipadala sa amin yan at kami po ang sasagot niyan para sa kanila. At pangatlo po, ang aking mensahe para sa ating mga nakatatanda, huwag po tayong magpapanipaniwala po sa mga fake news kasi kailangan na sundan natin at subaybayan
yung mga regular na agencies no, na nagbibigay ng tamang information, kagaya po dito sa ating programa ngayon ni Precious at ni Kiko. No? So yan po ang dapat natin gawin, at kung may mga alinlangan po kayo, pwede kayong dumiretso magtanong sa ating mga opisina. Meron po tayong mga regional offices all over the country at sa central office po. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!